Parang may tubig. Tapos yung dito niya kapone yung paa mga manas. Magandang araw po sa ating lahat mga kapone. Welcome po sa ating upload video ngayong araw ng Friday. Yan sa mga subscribers natin at saka sa patuloy pong nanonood ng mga vlogs po natin everyday. Maraming salamat. Napakalaking bagay po yung support po ninyo. At ganoon din po sa mga followers natin sa Facebook page. Maraming salamat at tuloy lang po tayo sa ating magandang gawain ng ating paglingap araw-araw sa mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. Yan, maraming salamat din sa ating mga ka-team. Yan, sa kanilang patuloy na pag-support, pagsama po sa atin sa mission. Yan, at yung iba nating katimpe, hindi talaga natin sila ma-push na magsama dahil may mga kanya-kanyang trabaho. May mga nagko-comments kasi na namimiss nila si ganito, si ganyan. Ano lang to, kung sino lang ang may free time para tumulong sa atin. Ayan, maraming salamat kay Pepa kasi laging nandyan, kay Ate Ruby. Pagkatapos ng work niya sa Oikos Sisters, dito naman siya nakakapag ng kanyang oras sa atin. Ayan, sa lahat ng mga sponsors natin, salamat din po sa inyong walang sawang pag-share ng blessing sa mga kababayan nating nangailangan. At papunta po tayo kaponi sa Barangay Kalikuan. Meron ho tayong isang mission doon. At meron mga opisyalis na nag-message po sa akin sa barangay nila na may isang kailangan ng tulong doon, isang kabarangay nila. Kaya yun yung ating mission. Tingnan natin kung ano yung pwede nating magawa ang ating channel para sa mga may karamdaman at saka sa iba pa nating natutulungan. Yan. At bago tayo tumuloy, meron dito blessings ang ating anonymous sponsor para kay Ate Ruby at saka kay Pepa. Yan, take 500 daw kayo. Dahil sa inyong support at walang sawang panunood, pagsama. Nanonood ba kayo? Yes, ng vlog nag-share natin? pa kami. Nag-share pa po. Thank you po, anonymous sponsor, sa binigay niyo pong blessing. God bless po. Thank you, anonymous sponsor, sa pag-share mo sa amin ng blessings. Maraming salamat at God bless. Lagi pong mag-ingat. Thank you so much. So, diretso na po tayo mga kaponi sa Barangay Kalikuan dito po sa Borongan. Saan daw? Ito dito. Okay. Igoy, hayan kan igoy. Kala nyo patay na siya. Ano nyo siya? Kapitbahay lang. Kayo yung nag-aalalay sa kanya. Kami yung doon. Upay. Mga upay nga adlaw eh. Ito si Tata Igoy. Hindi ito. Ganun yung paglakad. Ano team ngaran kuya? Manuel. Romeo. Anong nangyari sa kanya? Mula nung pagkabata. Inborn siya na ganyan yung paglakad. Pero kanan yun, Milet. Sige, papasok po kami. Pwedeng pumasok dyan. Kayo si Igoy, Kuya Igoy. Kumusta kayo? Parang po,
Ha? Wow, boses ko. Nawawala ang boses nyo. Kaya lang to. Ngayon lang. Ang Bakit? Ba't nawawala ang boses nyo? Elsa ko. May ubo kayo ngayon. Anong pangalan mo? Yung talagang pangalan mo? Lidji. Ha? Lidji Alcido. Lidji. Ha? Lidji. Ligi. Tapos. L-A-G-I-E. L-A-G-I-E. Ligi. Apelido. Alcido. Alcido. Ano po kayo ni Kuya? Kapatid ko yan. Ang kapatid nyo. Anong pangalan mo, Kuya? Noel. Yan, si Kuya Noel. Kayo magkasama dito. Nasaan yung pamilya mo? Wala akong pamilya. Wala kang pamilya. Anak, wala din. Single po. Single po kayo. Ilang taon na si Kuya Igoy? 38. 38. Tapos ano ang kalagayan ninyo? Bakit ganyan yung kulay niyo? Parang maputla. Tsaka mapayat kayo. May sakit ako sa atay. May sakit ka sa atay. Tsaka madilaw yung mata mo. Ano? Bakit? Ha? Gusto ko pa gumaling. Gusto mo pang gumaling. Pwede mong ikwento sa amin kung anong nangyari sa'yo. Bakit nagkaganyan yung biglang bumagsak ang katawan mo. Dahil Yung sa, umpisa. dahil sa sobrang inom dati. Ha? Umiinom ako dati. Manginginom ka. Dati. Dati. Nasira yung atay mo dahil sa pag-iinom, sa alak. Nung nag-hospital ako, kasi nalaman Nung nagpa-hospital ka na may problema na atay. sa atay nyo. Kailan mo nalaman na meron kang sakit sa atay? Yung pagpapacheck up mo. Sa Hmm? Tara Kuya Noel para marinig namin. Kasi hirap na siya magsalita. Inumin alak. Ha? Ang totoo na yan. Bumarami ng alak. Manginginom siya dati. Tapos, Pag dating ng ilang kuwan, sabi niya sa akin, Kuya, punta tayo sa ospital. kailan siya nagpadala sa ospital? Nung nakaraang taon, Nakarang taon lang. Tapos, pagkatapos, sinabihan ako ng doktor, Kuya, yung kapatid mo, yung atay niya, 45% na lang, 45% yung may okay. titira na lang. Yung natitira. Ibig sabihin na lusaw. Lusaw, at saka yung baga niya, may depekto pa. May depekto din yung baga. Ibig sabihin, yung iniinom mo dati, matatapang. Ano yung iniinom mo? Mga whiskey, ganon? Brandy? Mga hard. Talagang Emperador. Emperador. Ganun po pala. So, paano yung lifestyle mo dati? Araw-araw ka nainom? Kaya naman pala. Talagang masisira ang atay, malulusaw, lalo na't walang laman ang tiyan na hindi Lalo na. kumakain. Umiinom siya, kahit hindi kumakain. Sipin mo, inom na inom, 3 araw, hindi kumaganon. 3 araw walang kain, puro alak lang. Natutulog kahit saan. Kahit sa simento. Kung saan siya abutan ng kalasingan, doon siya. Kaya nga nangyari, yung baga niya at saka yung atay niya. So ngayon, ano ang bagong resulta sa kanya? Kailan kayo nagpunta sa hospital? Anong update sa kanya? Sabi ng doktor sa akin, huwag mo rin pababayaan yung ng medisina pagtutumar. Meron siyang gamot. Patingin ang gamot niya, kuya, para Yung tiyan mo malaki din, ano? Patingin, kuya. Parang bloated, parang madaming nainom, na tubig. Epekto yan ng sa problema sa atay mo. Ito yung sa atay niya. Libitiracetam.
Lipixa. Ayan. Tapos yung iba, Yung para sa batok niya. essential amino acids. Tapos ito naman, antacid, myricid, aluminum magnesium. Matatapang to. Wala tapon to eh. Spirophore. Lahat ito sa baga or ito lang yung sa baga? Ito. Yan, yan. Yung levetiracetate. Ano ba yung levetiracetate? Nagulol na tayo. Yan. Nasusunod naman yung pag-iinom niya. Kaya sabi ng doktor sa akin, bago siya tumumar, wag mo muna siyang kumain. Dapat walang laman ang tiyan. Bago uminom. Paglipas ng kuwan, 30 minutes, kalahating oras, pwede na siya kumain. Nasaan yung ano nyo, yung medical record? Yung finding sa kanya? Nandun sa bawal, Sa balon? sa kapatid namin na babae. Yung kapatid niyong babae ang nagpa-process sa kanya sa hospital. Dati ano ang kabuhayan ni Kuya Igoy? Nung kabataan pa niya, nung medyo Yung malakas pa. di pa siya sakit. Nung di pa siya nagkakasakit, Nagtrabaho siya ng kuwan pag-aalaga ng manok. ayan yung trabaho niya sa mga manukan. Kondisyon, gapir, sugat. Kailan niya lang naramdaman na humihina ng kalusugan niya? Last year lang. Last year lang, sir. Tapos last year lang din na check ng doktor na meron siyang sakit sa atay. So, kumusta siya ngayon? Yan, humihina. Tapos, pabalik-balik kayo sa Pabalik-balik. May ubo pa siya. UTI, doktor. May UTI din. sira pa ang baga niya at saka yung atay. Yan ang komplikasyon sa kanya. Ang dami palang ano, Ang dami ng komplikasyon. complicated na. Buti ko nakaka-provide kayo nitong gamot. Sino ang nagbibigay sa inyo? Sinasamahan ko yan sa kuwan, sa hospital. Libre yung gamot. Libre sa SPH, Extension of Provision. Sa government hospital. Buti ho, libre. Ano lang yung nabibili niyo sa labas? Na, Yung kuwan, yung kagaya ng kuwan, kagaya ng gatas niya, yung insure. nag-i-insure siya. Para mas lumakas ka agad. Palakas. Para may balik ang kanyang dating sigla. Sabi nga nag-doktor sa akin, kailangan ubusin ito. Basta sinusunod lang yung pag-take. Tapos sabi ng doktor sa akin, bago siya, huwag mo muna siyang pagkainin, patunarin mo na lang muna. Paglipas ng 3 minuto, pwede na siya kumain. Yan ang sabi sa akin ni Dr. Sidro, yung provincial doctor. Dati ba maganda yung katawan niya? Hindi ganyan? Hindi ganyan ang katawan yan. Malaki yung katawan niya dati. Kaso lang, medyo payat. So itong katawan niya ngayon, Mas payat na. mas payat na yan kumpara dati. Dahil sa ano niya, sakit. Nung una, samahan ko siya sa ospital, yung tiyan niya, malaki. At saka Lumalaki. yung namabagay dito. Patingin kuya, namamaga. Oo nga ano. Kahit na mga nakakabag na daman. Parang may may tubig. Yan na nga sir ang komplikasyon ng kuwan. Komplikasyon sa Atay. atay niya, yan ang komplikasyon. Sabi ng kapitbahay na ninyo dito, nung inintuan namin, Yan si paring Jesse. Yung asawa niya si, akala daw nila napatay na dahil nga iniiyakan na. tama. Yung nakaraang kuwan, 30 ng Desyembre, gumawa ganun. So sure. Nagsisesure siya. Dinala namin sa ospital. Walang kamalay-malay. Gumawa ganun. Kala ko may tao lang kumakatok. Bakit siya gumaganon? Iwan ko. Kumbaga, Pagkaga. nanginginig, ganon. Kaga, sabi ng kapatid ko, dalhin niyo muna sa ospital. Susugod na lang ako. Naabutan kami ng bagong taon doon. Sa hospital. 31. Wala ka din asawa, Kuya Noel? Nasa Marabot.
May anak kayo. Dalawa. So kayo yung magkasama dito sa bahay. Buti nga nandito ka, at least naalalayan siya. Yan na nga sabi ng mga tao. Kung wala ako, Sino ang mag-aalaga dito, ano? Ang bata pa ni Kuya Igoy, 38, para 38. magkaroon ng ganitong sakit. Normal pa yung pag-ihi niya, tatay? normal. Dinala ko yung sa anong araw ngayon? Biyernes. Sa Merkulis, dinala ko yan sa hospital, yung laboratory result. Lahat normal. Normal yung pag-ihi niya. Kaya pinalabas kami ng doktor. At saka yung BP niya, normal. Kasi kung halimbawa hindi na siya makaihi, Yan. i-dialysis na rin ito. Parang si Kuya, di ba? Kuya Jason. Dialysis nga. Nasira na din yung atay ni Kuya. Dahil sa sakit din niya. Walang resita na vitamin sa kanya. Wala. Mga gamot lang Ang talaga. gamot lang sa kuwan. Atayin niya, at saka yung sa kuwan. Ang alak, nandyan lang yan. Ang kalusugan natin, pag inabuso natin, walang mangyayari. Mahal pa mahal. Pagkatapos magkakasakit pa. Nasasabi ko, huwag kayong masyadong mag-inom. Sabihin mo, Iwasan niyo. yung kuparang huwag ninyo ako nang gayahin dahil alam mo ng kalagayan ko. Oo, ganito yung nangyayari. Na ano tayo. Isang halimbawa ka na. Ang pwede natin magawa, yung para sa sarili natin, ang disiplina. Kasi kung wala ho tayong disiplina, hindi natin iingatan ang katawan, talagang darating sa point na magiging ganito. Huwag natin hayaan na sirain ng alak yung kalusugan. Kasi pag nasira, hindi na yan pwedeng ibalik eh. Hindi na yan katulad ng dati. Oo, yung atay na yan, di naman natatransplant ba ang atay? Meron ang Sinisilang pa lang. transplant. Kaso, gastos. Gastos nga Malaking gastos. Maswerte kung meron pang gastos. Paano pagkagaya lang natin na talagang walang-wala. Imbes na iaalak, ibili na lang ng pagkain. Ano, Kuya? Gusto nga dyan, dalhin siya sa Tacloban. Gusto niya magpadala. Bakit? Mahirap doon pag pumunta tayo sa Tacloban, unang-una wala tayong pera. At isa pa yung laboratory result mo, lahat normal. Kaya pinauwi tayo ng doktor. Paano ho yung atay niya? Sabi niyo ilang percent na lang. Yan ang sabi ni doktora sa Balbareno. X-ray. So anong gagawin daw para maging normal yung atay? Di magpapakawala ng maintenance kagaya ng pinakita ko yung medicine. So ititik lang yan. Pagkatapos kain, bawal kumain ng yung 45 days yung broiler. Bawal ang manok. Bawal ang manok. Tapos yung baboy na taba ng baboy. Bawal din. Yung isda kahit ano. Kahit anong isda. Oo, Basta healthy talaga. wag lang lagyan ng asin. Walang asin ang pagkain niya ngayon. Diba, nasa huli ang pagsisisi. Huwag na natin sirain. Kasi ang katawan natin, templo ng Diyos yan. Hindi pwede natin abusuhin. Sa edad ni Kuya na 38, napakabata para maging ganito. Ano man, ito yung pag-abat yan. Kasi, tiyan, Masakit ang tiyan mo. Ha? pagyakan lang. Nagsisigarilyo ka dati? Dili. Butong na matingog. Butong. Ano lang talaga, sa alak lang. Upo, sa alak. Yan naman. Ngayon lang ako nagkaganito. Ngayon ka lang nawala ng boses. Pero dati meron naman. May nahatag. Yung kapatid namin na babae, papadala dito. Isang sakong bigas, yung 25 kilos. Matagal namin yan maubos dahil dalawa lang kami. Buti yung mabait yung kapatid nyo. Nagbibigay sa inyo ng bigas. Basta mga gulay, okay sa kanya. Kahit yung mga kangkong, talbos. Talbos, maski pa. Pakulo lang ng tubig. Wag lang
Huwag lang lagyan ng asin. Bawal na ang may lasa. Kaya hubya, higit balitong ng waray asin nga, gagabiskatin. Kundi Oo, kundi sakit. Sa totoo lang, pag nasa hospital ka, yung mga siniserve nila, matatabang. Shit. Walang lasa, which is yun naman talaga Yung dapat yung pag... nasa hospital kami yung ika-30 ng Disyembre, yung ibinibigay siya, lugaw. Nga, nagtama na gudok, ano, kalang nakakanit lugaw, may sakit good ano. Oo, ganun. At saka yung mga nagpapalakas. Lugaw at saka arroz caldo yung mga pinapakain. Tingnan mo si kuya, oh. Patingin ng kamay mo. Grabe, ang payat niya. Upload. At saka maputla. Ano? Nangingitim. Dahil na yan sa kuwan, medisina. Kailangan continuous yung gamot na makakahingi ka palagi sa hospital. Sabi ng doktor, pagkaraan ng 7 araw, kailangan magpunta siya sa OPD, pa-check up. Babalik na naman siya. Babalik siya. Pagkatapos, bibigyan siya ng reseta at bibigyan siya ng medisina. So ilang ano na to siya? Ilang beses na siyang nag 50-50? Dalawa, Dalawa. sa buwan ng Disyembre. Akala ko yung nakaraan December 30, bitiwan ito eh. Oh. Nanginginig na siya. Lahat ang katawan nangingilig. Karuya ko nga wasan pa. Gusto mo pang gumaling. Hindi pa huli. Para magbago. Ano? Sisisi na ako. Nagsisisi ka na. At saka ito yung time na dapat talagang Magsisi. mag-ano tayo. Yung baguhin yung nakasanayang lifestyle. Ano? Oh, gusto ko pa mabuhay ng matagal. Nakakapanood sa akin. Huwag niyo akong gayahin. Umiiwas kayong mag-inom. Dati ho, yung pag-inom mo sa isang araw, nakakailang bote ka ng hard? 3. Ano yung iniinom mo? Emperador. Emperador talaga. Tapang yan, di ba? Brandy. Masakit sa dito, parang sinusunog. So kung 3, magkano ang isang emperador? Dito. Ha? 150. Magkano? 180. 180. So kung 3 emperador sa isang araw, 180. Kulang-kulang 500 na ano. Mga ganun. Yung kinikita mo sa trabaho na pupunta lang doon. Hindi mo naisip na sobra na? Or medyo bakit nagawa mong mag-inom ng mag-inom dati? May problema ka? Wala na ka. Kumbaga na ano ka lang, naging ano ba yung tawag doon? Naging ano sa alak, naging addict ka lang sa alak sa pag-inom. Nalulong. Sinasabihan nyo na? Bawas-bawasan mo yung pag-iinom mo. Kasi hindi maganda pag sobra. Baka nalulungkot ka dati, kuya. Kaya nagiinom ka ng nagiinom. Hindi naman. Meron kang problema, wala naman. Talagang nalulung ka lang sa alak. Nadala dahil sa barkada niya. Ano yan, kuya? Na-influensya niya barkada. Na-impluwensyahan ka ng barkada mo. So ngayon, wala nang bisyo. As in, tinanggal mo na yung bisyo. Hindi na ako minainom. Pag gumaling ka, anong plano mo? Halimbawa, pagbigyan ka ng pagkakataon ng ating Diyos na gumaling, anong gagawin mo sa buhay mo? Trabaho. Magtatrabaho at saka Trabaho ako at saka umaga.
Hindi na ako Iiwas ka na sa mga hindi tama. Ano? Ganun na, sana. Pag gumaling ka, yan ang binigyan ka ng pagkakataon na gumaling. Minsan kasi kailangan muna natin maramdaman yung sakit para mabago tayo. Di ba, Pepa? Oo, ipapaadana sa atin ng ating Diyos na mali ang ginagawa natin, saka natin marirealize na oo nga, mali ang ginagawa ko, kaya babaguhin ko na yung nakasanayan. Sabi mo kanina, hindi na ako unang pagsisisi, nasa huli. Ha? Hindi na ako unang pagsisisi, nasa huli. Nakalagay sa damit mo, kuya. Gift of God. Ang buhay natin ay ano yan, regalo sa ating ng ating Diyos. Dapat iniingatan natin. Ano? Sa ngayon, ano ang kailangan mo para ano yung pwede naming maitulong? kailangan ko ng maintenance na gamot sa mga gatas. Pati nga ng insure niya, nasaan ba kuya? Ubus na. Ha? Ubus na. Ubos ng insure niya. Itong nalagyan. Yan yung binibili niya, yung maliit. Magkano po yung ganyan? Yung kapatid ko na babae ang bumili nito eh. Hindi ko alam. Okay ka naman dyan sa insure? Anong pakiramdam pag nakainom ng insure? Ayos naman. Maayos naman. Ang gamot mo, libre naman, nakakakuha tayo ng maintenance sa provincial. Ano, Tatay Noel? Ang wala lang yung sa insure at saka Minsan. hmm? Minsan mayroon. Minsan meron gamot, Minsan wala. minsan wala. Hindi pala lagi na mabibigyan siya pag walang stock, hindi kayo makakuha. Pumipili. Kaya bumibili na lang kayo. Tulad sa akin. Hmm? Walang pambili. Para kahit paano meron kang pambili ng insure. Magkano kayo yung insure na maliit na yun? Mahigit 1,000. O sige, bibigyan ka namin ng pambili ng insure at saka yung iba. Total, hindi ka naman bawal sa isda. Ano? Isda bibili ka at saka insure. Yan, meron tayong sponsor. Gagamitin sa pangbili ng pagkain, hindi alak ha. Baka alak ang bilhin mo ngayon. Parang kakapubya na tayo. Pero mukha namang ano na si kuya. Mukhang nagbabago na. Dahil sa kalagayan niyang ganito, iinom pa ba? Ano kuya? Sa akin ko rin. Ha? Hindi na ako unang pagsisisi, nasa huli. Oo, talaga lang ha kuya. Babalikan ka namin, i-update ka namin kung nakabili ka ng pagkain. Ano, tsaka insure. Ang kwento ng buhay niya ay kakaiba sa mga usual na tinutulungan natin na may sakit dahil sa normal na sakit. Yung sa kanya, nagkasakit dahil sa bisyo. Which is na dapat maitigil hanggat maaari, maagapan na hindi na pamarisan ng iba. Ano kuya? Yan. Sana sa lahat ng mga makakapanood nito, yan si Kuya Igoy. Isa po siya sa mga halimbawa na Tularan ako. huwag natin hayaan na kainin tayo ng sistema ng alak dahil talagang ito ang mangyayari. Buti nga may ilang percent pang natirang atay niya. 45. 45 ang natira. So 55 ang nalusaw. Buti normal pa yung paghinga mo. Grabe. Ibig sabihin, ilan na lang yun. Kung isang buo, 45, 55 yung mula. 55 na yung nalusaw. Dahil sa alak na yan. May pag-asa pa yan, hindi pa huli So, kuya. pag-asabi na sa akin ng doktor, May pag-asa pa. Kung susundin niya lang yung maintenance at saka magiging ano na siya, healthy lifestyle. basta iwasan mo na yung pag-iinom kahit anong alak. At saka mag more on gulay. Gulay, isda, wag nang masyado yung mamamantika. Ha? Pre. Magpe-pray. So marunong ka na ngayon mag-pray. Dati, hindi siya marunong mag-pray. Ang laki nang nababago talaga.
minsan kailangan natin magkasakit. Tama ba yung term ko? Oo, doon natin naaalala ang ating Diyos pag once nabibigyan tayo ng ganitong pagsubok sa buhay. Ano kuya? Alam ko gagaling ka. Ang ating mga viewers, isasama kanila sa ating mga dasal. Hindi na natin naalala ang Panginoon. Pero kapag may sakit na tayo, Sana hindi lang ngayon na may sakit ka, tuloy-tuloy sa pagbabago. Ano? Oo, kasi ang ating Diyos, nandyan yan. Handa niya tayong kalingahin. Minsan lang nakakalimot tayo sa mga ginagawa natin. Nakakalimutan natin siyang tawagin. Laging nakaganon ang kamay ng ating Diyos. Ibig sabihin, nasa atin na lang kung i-reach out natin siya. Anong pinagpe-pray mo sa ating Diyos ngayon? Ano na, gusto ko talaga gumaling. Hindi ganitong buhay ko. Umaba pang buhay ko. Magaling na magaling. Yan, pinapabigay ni Tita M ng Japan at saka ni Tita Fedy. Gagamitin mo to sa pambili ng insure at saka pagkain nyo. Ano? Total may nagbibigay ng bigas yung kapatid mo, kuya. Kapatid nila nagbibigay ng bigas daw sa kanila. Hawakan mo. 1,000. 2,000. At kay Tita Fedy, yan, 1,000 pesos para makabili ka ng pagkain at insure. Maraming salamat po sa tumulong sa akin. At maraming matulungan niyo. Salamat po. At gumaling na ako. Salamat kay Sir Paul. Wala kung ano man, ano. Salamat sa inyo. Kaya mo yan. Mag-pray ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Salamat po. Oo. Alam ko gagaling ka pa. Salamat. Basta magbago ka na, ha. Oo. Ayan, sige, para makabili kayo ng pagkain. Ayan, Kuya Noel, ha, huwag nang mag-inom. Ibili nyo na lang ng ulam yung ipang iinom, ha. Okay, Kuya? Sige, ayan, maraming salamat po kay Tita M ng Japan at kay Tita Fedy ng New Jersey sa pagmamahal kay Kuya. Tinag kasi ako ng mga opisyalis nila dito, kaya Salamat po sa magpasalamat ka din sa kanila. Salamat Babalikan po ka namin, mag-update kami sa iyo. Cialis Mm. sa Barangay Calico.